Yo, Jimpei nga pala! Para sa Jimpei Reacts. Magra-react tayo ngayon dito sa MZite versus Article Clipted. Plano ko dito sa reaction videos ko maging new fan friendly para sa mga bagong fan ng battle rap, makaka-discover lang nila ng battle rap, mga bagong naging fan dahil sa kung saan man nila na-discover, no, sa mga TikTok, ganun. So, explain natin yung mga hindi masyadong common na linya or common na ginagamit nila sa, lalo na sa battle rap, mga ganun. Saka yung mga wordplay nila na kung ano-ano man. Magmamarunong lang tayo saglit dito sa mga video ko. Go, go, go. Right of way, day 2. May Unang event. banat, pakinggan natin. M-site. Let's go. Sino yun? Hindi ko pa na... Wala kang Bago yun. pagkakakilanlan. Yan ang sinabi niya kay Jamie Sykes. Na para bang siya ay meron na. Iba ka. Tol, uunahan na kita. Itong mga taong to, hindi ganito kilala. Kilala nyo? Oo, kilala namin yan. Kilala ka daw. Pero di na para makipagtalo. Para sa ampa. Di ka na rin naman makikilala ng mga yan pag itong mga kamao ko, namukaan ka. Pero prangka... Ganda nun, no? Simpleng double meaning lang. Explain ko pa din kasi yun nga yung goal ko sa mga video ko na. Namukaan na yung nakilala, di ba? Pag namukaan, nakilala. Tapos yung namukaan ng kamao, yan ang makakasamuka, di ba? Ganda. Simple lang, pero maganda. Ganun yung mga magandang bara. So far, Ganun yung mga magandang wordplay na sa una pa lang magigets mo, tapos bigla mong magigets ulit na meron pa palang isa ulit meaning. parang ako na yung biggest name na sa'yo makikipagbakbakan. Samantalang ang kantsaw sa akin ay kung kani-kanino na lang inilalaban. Pero wala yan. 100% walang diskwento, malaki o maliit man ang tanghalan. Kung si Poison papatay na yung detalye di kailangan, ako kahit walang pangalan. Tignan nyo naman yung postura. Tignan mo naman yung postura. Mukhang bago pa mag-tryouts nagpa-practice pa magmura. Mukhang mabait. Ganito itsura ng mga classmate nyo nung bata na kumakain ng pambura. hindi ka rayola, no? Pambura. Grabe, M-site eh. Yung rapper, no? Saan nun? Kinat-ngat mo. Small talk ang tawag sa usapan pag ikaw ang topic. Yung body type pang damulag, yung mukha pang suneyo, tanginang itsura to, nostalgic. Pero galing to ng Jensan. So nagsawa Oh, na sa... wow. Baka may Gen Z na hindi kilala yun, ha? Si Damulag sa Suneo. Sa Doraemon. Siyempre, si Damulag, kilala niya, gets niyo na siguro sa pangalan, Damulag na, malaki. Ibig sabihin, Damulag. Pero hindi yun yung pangalan niya dun sa Japanese version, siyempre. Pinapalitan kasi sa Tagalog kasi na version ng mga anime, pinapalitan nila yung pangalan eh. Na-realize ko lang yun dati nung tinry ko ulit panoorin yung Ghost Fighter sa Japanese version, Yu Yu Hakusho. Tapos iba yung pangalan niya ni na Eugene. Si Eugene, ang pangalan niya? Yusuke? Yusuke ata yun, Yusuke. Tapos nakalimutan ko na yung pangalan ng iba. Basta hindi Eugene, hindi Dennis, hindi Vincent. Ginawa lang nilang yung normal sa sa mga Pinoy para siyempre maganda sa tunog ng mga pag napanood ng bata dito, di ba? Ang tunay lang yung pangalan sa atin si si Goku. Yung si Conan sa Detective Conan, di ba? Ano ba? Sailor Moon. Pero hindi ko alam kung anong pangalan ni Sailor Moon. Ano pangalan niya yung... May pangalan siya, di ba? Yung hindi Sailor Moon, yung pagka yung tao lang siya. Yun, si Cardcaptor Sakura. Yun. Save din yung pangalan niya, syempre. Yun yung title eh. Naruto. Naruto, Bleach, Seichigo, same din. Rokia. Yan. Yun lang. Tayo na haba. tuna sa big fish. Pero galing to ng Jensan. So nagsawa na sa tuna sa Wait, big fish hindi na... ko na kasama. Si Suneo, yung binanggit niya. Yung patilos yung Hindi ko alam kung bakit niya binanggit. Para
Para lang siguro ano, makonect niya ng konti na mukhang pandamulag ay yung katawan pang damulag. Tas Suneo yung pang anong tawag dito, yung muka. Ayun, parang iniano lang niya. Pero hindi ko naman nakikita na kamukha niya si Suneo. Pero yun nga. Tas nostalgic, syempre. Para may rhyme niya yung nostalgic. Kasi hindi ko alam, nakalimutan ko kung saan niya ni-rhyme. Pero yun, para ma-rhyme niya yung nostalgic. Kasi lumang anime na yun dati pa. Bata pa. Hanggang ngayon man, pinapalabas Pero pa galing din. to ng Jensan. So nagsawa na sa tuna, sa big fish naman magtatangkato, matapang ka mo. Kaso paano mo ko bibingwitin kung kaya kong lulukin yung bangka mo? Kaya tayo sinabay sa langit at lupa para meron kang idea ng pagitan mo sa akin. Mula sa kinatatayuan mo kung anong taas ko sa'yo, yun din ang lamang ko sa'yo sa lalim, wag mong sukatin. Kahit ikaw pa mamili na estilo kung paano kita wawasakin, walang hassle. Hindi na to basta well-rounded. Definisyon na to ng rap battle. Pero dito, pwede mo ako matalo. Hindi naman masama kung yun ang mithi mo. Ika nga nila lahat ng bangkay sa Everest minsan na ding naging porsigido. Kaya sige, Medyo ano rin na quote yun, di ba? Sikat na quote din. Ano nga ba yun? All the, hindi ko maalala yung mismong quote eh. Pero English kasi yun eh. Basta yun yung mismong sinabi ni M-Site pero in English. Tapos hindi ko alam yung verbatim na version niya. Nakalimutan ko. Pero search natin. Siyempre. Yun nga pala yung goal ko, no? Informative. Search natin. Every dead body on mas Every dead body on Mount Everest was once a highly motivated person. Yun nga yan. Siyempre, kasi kailangan motivated ka kung aakyat ka dun sa Mount Everest, di ba? Highest peak in the world. Highest summit. So, siyempre, tapos yun nga. Pero ngayon, nakita ko sa nabasa yung mga article na parang sobrang crowded na ngayon dun sa Mount Everest pag aakyat ka. Parang halos nakapila na yung May napanood ako na parang documentary niya. Or parang ano lang yata. Or parang video lang siya tungkol doon sa kung ano ba talaga yung behind the scenes nung pag-akyat doon sa Mount Everest na inaanohan naman sila ng ng mga Sherpa, yung mga taga doon, yung doon nakatira sa paanan ng Mount Everest. Tapos gina-guide sila. Parang sinasabi nila na technically yung Sherpa talaga yung yung main na umaakyat. Tapos syempre sumusunod lang yung mga gina-guide nila. Pero syempre kailangan mo pa rin mag-survive ng ikaw mag-isa. Yun lang. Hindi naman ikaw mag-isa kasi kasama mo nga sila. Bale, kailangan mo pa rin ingatan yung sarili mo para makasurvive ka doon. Kasi kailangan doon sa taas na yun kahit wala pa doon sa summit, sobrang nipis na ng oxygen. May mga dala silang mga extra oxygen tanks na maliliit ginagamit nila pag kinakapos na sila ng oxygen. Kasi pagka kinapos ka ng oxygen, may hilo ka tapos ang mas malala, worst case scenario, mamamatay. Yun, kaya nga madami nang namatay din doon dahil sa frostbite, hypothermia, sa lack of oxygen, di ba? Yun. akyatin ang matayog hanggang rurok. Kung yan ang pangarap mo, Utoy, para malaman mong karamihan ng namatay, hindi nahulog, kundi yung mga nagpatuloy. Ganda nung gamit sa battle, no? Although, kung sa totoong buhay, parang
good thing naman siya kung sa totoong buhay na kung namatay ka na nagtatry pa din, good thing yun sa'yo. Ibig sabihin, hindi ka tumigil dun sa na ma-reach yung goal mo kahit namatay ka na, parang try and try until you die. Yun yun. Pero dahil ginamit niya sa battle na nagpatuloy kang abutin yung yung pangarap mo na makatapat yung mga malalaking pangalan sa flip top, tas dito ka na namatay. Parang ganun, ang ganda nun. Pero tataas TF mo kasi may abuloy. Nakasama. Yan ay sumpaba o biyaya. Buti na lang wala ka pang anak at asawa. So sa amin dalawa siya yung binata. Kinawawa ng lubos. Sa amin dalawa na Ulit. lok. Kung yan ang pangarap. Hindi ako nakapokus kanina. Pero Sorry. dito pwede mo ako matalo. Wait. Walang hassle. Hindi natin. Kahit ikaw pa mamili na estilo kung paano kita po ako matalo. Hindi naman masama kung yun ang mithi mo. Ika nga nila lahat ng bangkay sa Everest minsan na ding naging porsigido. Kaya sige. Akyatin ang matayog hanggang rurok. Kung yan ang pangarap mo, Utoy, para malaman mong karamihan ng namatay, hindi nahulog, kundi yung mga nagpatuloy. Ganda nun. Ganda ng pag sa battle. Ganda ng pag sa battle. Pero tataas TF mo kasi may abuloy. Nakasama. Yan ay sumpaba o biyaya. Buti na lang wala ka pang anak at asawa. So sa amin dalawa siya yung binata. Kinawawa ng lubos. Double meaning ulit. Although, madami nang gumamit nung binata saka yung minaliit na binata-bata, parang kinawawa, ganun. Kasi ganun yung parang meaning nung yung binata na yung kinawawa, saka yun niya yung walang asawa at anak na binata. Ganda pa din ang pagkakagamit niya. Sa amin dalawa siya yung binata. Kinawawa ng lubos, harap-harapan, winalang yaka. Sa sobrang bastos, kanina pa tayo nag-uusap-usap, di man lang kita pinakilala. Oo! Gusto mo na pa... Oo nga, tapos sinabi niya pa kanina sa walang pangalan. Pero sabi niya kanina, sumagot kasi yung audience kanina na kilala daw nila. Pero maganda pa rin yung pagkakagamit niya na hindi niyo binanggit yung pangalan eh. Kasi madalas ginagamit sa ginagamit sa rounds yung pangalan ni-name flip, di ba? Hindi niya ginamit. Wala siyang binanggit na kahit sa pangalan ni Article Clifted. Palaliman, di ba? Pesang maglilibing ay backho. Hindi magtitipid sa kahit sino titindig dyan sa harap ko. Ganyan kapag walang pangalan. Yung pagkitili random, namatay nang di nakikilala, kinilala bilang John Doe. Welcome! Welcome sa Battle Rap Bagito. Yun. So, namatay nang walang pangalan, nakilala bilang John Doe. Kasi yung John Doe, yun yung ginagamit na parang placeholder sa mga natagpuan na bangkay. Hindi ko alam kung pati sa Pilipinas, pero sa US ganun. Hindi ko rin alam kung sa ibang bansa, pero sa US ganun. Halimbawa, may nakita na victim ng krimen or something na basta kahit hindi naman krimen, halimbawa, namatay lang talaga. Tapos natagpuan siya, tapos wala siyang dalang kahit anong ID, walang hindi pa siya kilala. Ang nakalagay sa kanya na label, John Doe. Yun yung parang default na placeholder pa. Kaya pag makikita nyo dun sa mga articles ng crime or yun, mga ganon, madalas makikita nyo yung John Doe pagka hindi kilala yung victim or yung body, yung dead body, ganon. John Doe, welcome! Welcome sa Battle Rap Bagito. Haharap ka sa kampiyon pagkat sinagot mo ang tawag ng tanghalan. Parang sa larin sa nakawan, marami pang pagdaraanan para lang mapangalanan. Kaya sa wakas, Wait lang. haharap ka sa kampiyon pagkat sinagot mo ang tawag ng tanghalan. Harap ka sa kampiyon pagkat sinagot mo ang tawag ng tanghalan. So,
hindi naman lahat sa inyo nanood ng ano dati, yung Showtime dati. Hindi ko alam kung meron pa rin sa Showtime ngayon, pero hindi ko na nababalitaan or nakikita sa social media. Hindi kasi ako nanonood na ng TV. Ah, Yung tawag ng tanghalan kasi pagka pagka nakasali ka, pag natanggap ka sa araw na 'yon, makakaharap mo yung kampiyon nung nakaraang araw. Tama ba? Parang gano'n. Basta yung parang ano siya, papalit-palit siya everyday ng kampiyon hanggang sa yun, hanggang yung buong week na yun hanggang matalo siya, hanggang mapalitan siya. Tapos ang alam ko parang yung mga nakailang ulit na kampiyon, parang may ano siya, may parang may championship pa na yung sila yung kasali, yung mga nagkampiyon. Yun ganun yata yung naging format na. Hindi ko na masyadong ma-recall kasi sobrang tagal na nun eh. Kailan ko pa ba napanood yun? Mga 8 years ago? 20 2016. Mga bandang 2018. 8 years ago na pala yun, no? Mga bandang ganun. 2018 ko huling napanood. So, para malabo na sa utak ko yung ano. Pero ganun yun, yung parang papalit-palit yung kampiyon. Basta, kahit first na salang mo, tas tatlo kayong maglalaban-laban na unang salang nyo. Tatlo ata yun. Basta parang ganun. Tas kung sino mapipili sa inyong tatlo, kakanta ka ulit para ang kalaban mo naman yung kampiyon nung last day, nung kinabukasan. Ay, nung kahapon na kampiyon, gano'n. Tapos yun, kinabukasan na ngayon, tapos yun, kayo naman yung maglalaban. Hindi ko alam kung malinaw yung gets nyo na yun. Parang sa larin sa nakawan, marami pang pagdaraanan para lang mapangalanan. Kaya sa wakas, article clipped ng kanyang ngalan. Kaso sayang, pabor na sana ang guhit ng kapalaran. Kaso paano matatandaan kung merong guhit na nakaharang? Tandaan kung merong guhit. Yung pangalan, may guhit na nakaharang. Paano matatandaan? Kasi sa flip top, nakikita nyo na naman siguro kahit bago pa lang kayo nanonood, no? Yung mga poster sa flip top, di ba, nakalagay doon yung maglalaban. Pagkakatapos ng event, may mga nagpo-post or sila mismo nagpo-post yung poster din mismo na yon, tas may guhit yung pangalan ng natalo. So yun, parang sinasabi ni MSET, may guhit yung pangalan na ni article kasi talo na niya. Paano matatandaan? Hindi na masyado mabasa yung ano mo, may guhit na. Pabor na sana ang guhit ng kapalaran. Kaso paano matatandaan kung merong guhit na nakaharang? Walang balat, Mike natin! Yo! Kumuha ng linya kay Jamie Syke na yun ang aking best fight. Tayo na, kahit di ako kilala, makikilala nila ako bilang pumatay kay M-Zite. Okay? Sayang. Maganda sana yung rebat na yun kung naituloy-tuloy niya ng ano. Nang walang stutter. Kung walang stutter yun, malakas yun. Ano sinabi niya? Kumuha ng linya sa laban ko kay Jamie Sykes. Na para bang yun ang aking best fight. Huwag kang mag-alala, makikilala nila ako bilang pumatay kay M-Zite. Ganda sana nun, no, kung natuloy-tuloy niya. Ganda sana nun kasi ano, parang medyo ano sana. Medyo, hindi naman burado, pero parang may counter-attack na konti. Doon sa mga sinabi ni M-Zite na wala siyang pangalan, no. Ganda sana nun. Sayang. Ulitin natin kung ano yung sinabi niya. Ganda sana nun. Yo! Kumuha ng linya kay Jamie Syke na yun ang aking best fight. Kumuha ng linya kay Jamie Sykes na yun ang aking best fight. Tayo na, kahit Tangina, kahit hindi nila ako kilala, makikilala nila ako bilang pumatay kay M-Zite.
para mahaba yung sinabi ko. Hindi masyadong kadikit yung rhyme. Mas okay yung sinabi ko nung una. Ano yung sinabi ko nung una? Basta yun. Di ako kilala, makikilala nila ako bilang pumatay kay M-Zite. Sayang. Okay. Ganda sana nung bagsak nun kung natuloy-tuloy Ako yung niya. like sa Cripply versus MZ Mamen. Si Bangs, tunog ni Ricky Martin. Kung trip ni Eric, magkakamukha pinagtatapat. Medyo hindi, ano yun. Malamang mukha mo unang di na maihaharap pagkat amoy kang pandemyang di na nalalanghap sa katagalay payabangan na lang ng mga naaambag. Hoy, wala akong natatanggap nung unang salang mo sa likod ng cam ako nanlalaglag. 2023, una mong aper sa akin. 1 minutes Mindanao na manghaka sa aking lalim. Ngayon ay pausbong ako, nagbabalak ka na harangin. Tandaan sa haba ng pangalan ko, lumalagpas na to sa margin. Di nahadlang pagiging Bisaya, boy, mas lalong nakakatakot. Tayo'y nasa tore ng Babel, nag-uusap ng Tagalog. Sasabayan mo stilo ko, siguraduhin mong sasabog. Kung tumaliman iyon dila, punyal ko nakatusok sa iyong batok. Kaya niya hinawakan sa batok. Okay. Matalim man ang dila. Punyal ko ng pasok. Tumaliman iyon dila, punyal ko nakatusok sa iyong batok. Putik. Sinasabi niya na kaya tumalim yung dila ni M-Site. Kasi yung punyal niya nakatusok sa batok ni M-Site palabas dito. Tapos syempre nasa dila niya yung punyal. Grabe yung image rin, no? Pinag-isip pa ako eh. Oo nga, ano? Galing na na. Patok! Ulit. Nag-uusap ng Tagalog, sasabayan mo stilo ko, siguraduhin mong sasabog. Kung tumaliman iyon dila, punyal ko nakatusok sa iyong batok. Sabay bawi palabas at ay panang dumating. Yung punyal ay naging palasong dapat saluhin. Pero piniling idiin sa noong balak buwagin hanggang sa tumagos yung araw. Parang dual screen. Oh! Shit! Shit! Ganda nun, Gabi! Ganto! Ay, hindi nyo kita. Gagi! Oh, sa mga ano lang, sa mga kung hindi nyo na-gets. Kasi yung cursor ng mouse sa computer, di ba, yung ano, arrow siya, mukha siyang arrow. Tapos pag naka dual screen ka or kahit triple screen, ano, tumatagos yung cursor, yung arrow sa bawat screen, di ba? Inaganda nun. Hanggang tumagos yung arrow, parang dual screen. Ah! Galing nun ah. Ulit. Bayan mo stilo ko, siguraduhin mong sasabog. Kung tumaliman iyon dila, punyal ko nakatusok sa iyong batok. Sabay bawi palabas at ay panang dumating. Yung punyal ay naging palasong dapat saluhin. Pero piniling idiin sa noong balak buwagin hanggang sa tumagos yung araw. Parang dual screen. Ikinagagalak ko ba? Ginagagalak ko ba? Mali ka na feeling vibes. Oportunidad kita. Huwag kang ang feeling zite. Kung main event man tayo, di ako na-excite. Kahit nasa baba tayo ng poster, kaya kitang ilaglag sa line-up at itabi sa ticket price. Ano mo? Parang ano, crab mentality bars. Hinatak niya pa babae kasi parang tinatanggap niya na wala siyang pangalan. Kaya kitang labanan ng dito tayo, hindi tayo main event. Nandun sa kababaan ng poster katabi ng ticket price. Paano mo ako masusugatan? Mga dala mo'y panlunas.
Yung Zimo, hilik lang ng baboy sa gubat. Kung sanay sa silipan ng impormasyon para masukat, sa sinturon tayo ni Judas maghanap pa ng butas. Pagkat rookie lang ang kaya mo na tupiin hangal, subalit tumiklop iyong pakpak panderbing may kaarawan. Pagkat rap skill ko panabong, tinuturing pang banal sa bungerong nagfi-freestyle dun sa lawa ng Taal. Mula kay Luke, at rap skill ko panabong, tinuturing pang banal sa bungerong nagfi-freestyle dun sa lawa ng Taal. Wait, inom na tubig. Mula kay Lucas, MP3, Plaridel Aba, article di masunod ng di marunong magbasa. Kung Superman kang tagabuhat ng Tagalog dun sa mapa, yung kryptonite nandun sa tasa ko, ginagawa ko matcha. Timplahin kanyang Kasi green layunin. din. Dinurog yung kryptonite, ginawang matcha, no? Ba't ba doon ako tumitingin? Nandun kasi yung ano ko eh. Yun yung screen ng laptop ko. Dati, yun yung gamit kong camera. Article Ito di pala. masunod ng di marunong magbasa. Kung Superman kang tagabuhat ng Tagalog dun sa mapa, Wait, kung Superman kang tagabuhat ng Tagalog dun sa mapa. Okay. yung kryptonite nandun sa tasa ko, ginagawa ko matcha. Timplahin kanyang layunin, Bisayang Mindanao lahat. May nais ba na patunayan o pambawi lang kay Sak? Mula Cagayan, Surigao, Tagum, Jensen, di na umikot ng Davao. Kung tinadtad kang balbakwa, ako humigop ng sabaw. Pagkat ganyan, Wait, panalo ba si Sak dun? Hindi ba yun yung Tay? Ay, kay Krega ata yung Tay, no? M-Site versus Krega? Oo, panalo ata si Zack nun nung... Pero, nakatandaan ko na sobrang ganda ng laban nilang dalawa. Kailangan kong balikan yun, ah. Mag-react din kaya ako dun. Parang first time ulit, eh. Nakalimutan ko na yung mga linya dun, eh. Sige. Reactan natin yan. M-Site versus Zack. bakwa. Ako humigop ng sabaw. Pagkat ganyan kanyang galaw, kala niya trip niya ay masahol, pandagdag sa resume mga ayasib nila lamon. Hoy, niyayanig ka ng Bisaya, inaalog ka ng takot, sa lakas gumuhutori ng Babel, at natabunan tong Tagalog. Yo, makikilalang pumatay daw kay... Pinakamalakas na linya na para sa akin niya yung haymaker talaga, yung yung arrow tumagos sa screen, ay tumagos sa hanggang tumagos dun sa ulo, parang dual screen, no? M-Site. Ang naggago to. Yo, makikilalang pumatay daw kay M-Site. Ang naggago to. Luma na yon, alam na nila yon, 7 na yung talo ko. Tangina Inamin to. eh. Tignan nyo yung bunbunan, walang laman. Kung tayo magkamuka, di tayo kambal kasi kinain na kita sa sinapupunan pa lang. No, tanginan to. Sasabay ka ba hanggang dulo? Ano palaliman? Ba't ako makikipag-espadahan sa'yo kung kaya kitang barin sa ulo? Propose ko dapat. Yung kinain na kita sa sinapupunan pa lang. May mga kambal talaga na gano'n eh. Hindi naman niya kinakain, no? Pero na-absorb nung isang kambal yung kakambal niya. So, hindi nabubuo. Tapos parang yun, isa lang yung nabubuo. Parang ganun. No, tanginan to. Sasabay ka ba hanggang dulo?
Ano palaliman? Ba't ako makikipag-espadahan sa'yo kung kaya kitang barilin sa ulo? Ano? Tanginan to, mali yata ng pagkakahubog. Yung matcha gagamin mong kryptonite, huwag kang piling Superman, mamamalat ka sa bubog. Oh, paalala. Baliktad yung sinabi niya. Pero, hindi ko... Ko lang ha, siya si Article. Baka makalimutan ng judges. Kasi ayon sa Google, wala namang word na clipted. Yung future ng battle rap, may problema din sa past tense. Parang ako. Kaya nga hinanap ko. At ang past tense ng clip ay clip, tangina mo. O baka sabihin, isa rin ako. Ulul! Buti pa yung word na found sa you can found, nakita ko. At nakita nyo, ginagaya si Balakid. Kuha-kuha yung kamay, pati yung lalim, pero hindi Yung, akala ko yung clipted parang inventong word niya lang. Pero tinatry niya ba talaga na ano, na past tense yun ng clip? Kasi yung uso ngayon, di ba, yung clips na sa mga stream, pag yung may clips na yung mga viral na clips, yun ba yung tinatry niya doon na ano? Hindi ko alam din kaya hindi ko tingnan natin. ano inihain. Baka pinalabas Hoy, lang ng sa M-site battle na. rap, dapat pamatay ang sining ha. At sa kanila, yun ang laging suliranin. Tipong kailangan ko pa lumangoy, maubusan ng hangin, mga paapulikatin para lamang masabing napatunayan na sa akin kahit papano'y nakakamatay ang lalim. Anong balita sa probinsya? May laban daw siya sa flip-top, headliner pa, so what? Hindi naman yung milagro. Ang kaso, makikita nyo yung article na nasa obituaryo. Yung katawan, nakabalot sa dyaryo. Yung muka, hindi nyo na makita. Parang bayaran ng media, yung article na takpan ng iba't ibang balita. Tori ni Babel, bawal iwala ang taas ng palapag kung pundasyon mo ang mahina. Paano ka tatagal kung yung pagkabalakid mo yung pang naiya? Wait. Huh? Paano ka tatagal kung yung pagkabalakid mo yung pang... What? May... Wait. I need to search that. Sinasabi ba niya yung mga ano? Hindi ko gets yun ah. Sa mga nanonood dito na gets yun, pa-explain naman sa comment. Hindi ko na gets yung paano ka tatagal kung yung balakid mo yung pang naiya. Baka sinasabi niya yung ano, alam niyo yung mga pangharang. Ayan, yung ganyan din, yung ayan, yung para sa flip top na yan. Yung may fliptop.com.ph na harang. Ganyan yung harang yata sa mga airport, di ba? Yung pagkayo sa mga pilahan, yung mga pag sa pila nung gate, di ba? Yung mga ganun, yung mga pila nung gate, pila nung ticket. Di ba may mga ganyan na harang? Yun yung tinutukoy niya ba? May issue ba si Balakid sa naiya? May issue ba siya doon? Hindi ko alam. No-overthink ko. Baka yun lang, yung simple lang. Doon tayo pumunta sa simple lang. Doon tayo pumunta sa simple lang. Yun, yung harang na yun. Yung parang may fliptop.com.ph. Yung pangharang doon sa mga pila. Doon tayo. Yun yung paniwalaan natin. M-site, explain mo. Hindi ko alam eh. Sige. Yung balakid mo, yung pang naiya. Baguhan, kaya wala akong masyadong idea para magapi ka. Ay, Tangina, akala gumano ko siya eh. Parang madali. Baguhan, tinuro niya yata. yung pang naiya. Tinuro niya. Yung balakid
Kapatid mo, Ayun, pang yung- naiya. Baguhan, kaya wala akong masyadong idea para magapi ka. Tangina, akala ko madali lang. Yung pala, mas madali pa. Yung paglalalim-laliman mo, di natural. Dinadaan mo lang sa bokabularyo mong mapanghalina. Sa sobrang babaw, parang gobyernong huwad, di ko na kailangan lumubog para makita. O di ba? O di ba? Wag mo ko yayabangan na ikaw ay galing sa digmaan. Dito wala ka pang ranggo, ako masambog pa sa sagpro. Lisensyado kaya madali lang pakitaan kung paano mag-ABAB sa harapan ng non-pro. Hmm. Pinakitaan, no? Mas hambog pa sa Sagpro si Hambog yung sa Sagpro crew. Rapper din yan. Sound tripping ko nung high school yun eh. Yun na. Yung paglalalim-laliman mo, di natural. Hambog Dinadaan ng mo lang sa sagpro. bokabularyo mong mapanghalina. Intro. Sa sobrang babaw, parang gobyernong huwad, di ko na kailangan lumubog para makita. O di ba? O di ba? Wag mo ko yayabangan na ikaw ay galing sa digmaan. Dito wala ka pang ranggo, ako masambog pa sa sagpro. Lisensyado kaya madali lang pakitaan kung paano mag-ABAB sa harapan ng non-pro. Grabe yung rhyme mo. Dr. Strange puno na possibilities pero bilang MC, wala akong hate kay art, I promise. Sa katunayan, kaya kong i-separate yung art sa artist. Siya nga pala Oh! si Felix Palabaw sa totoong buhay. At sa Bisaya, ang totoo, ano daw? Tinuod. Bisaya, Tagalog, Ingles, talagang nosebleed. Pag itong Palabaw, tinuhod. Celestial mode, kaya kung usapang skills, yung aking sining angat. Ibahin mo ako sa mga MC na nagpi-feeling na God. Talagang legit pa sa legit yung pagka-misfit sa God sa kada hit ng aking face sa mukha ni Felix Bakat. Felix Bakat. VIPs di kinakapkapan, diretso lang kaya walang nakakapansin. Kahit lanseta, pasok sa venue, basta ako may dala ng patalim. At pagkasaksak, sa dibdib mo iiwanan ng pagkakadiin, hindi mo gugustuhin tanungin kay Enigma kung palalabasin. Oh! Oh! Gagi! Gagi. Nanalo pa rin niya yung round 2 niya, no? Article. Kasi, yung sige, i-explain natin yung sa Lanceta. Baka lang may hindi nakaan masyado. Yun nga, para sa mga bagong fan ng rap battle, no? Nakaban kasi si Lanceta sa Flip Top. So, yun. Kaya niya sinabi kay Enigma. Arik eh, no? Alam mo tropa eh. Alam mo kakilala eh, no? Kahit Lanceta pasok sa venue, basta ako yung may dala ng patalim, sabi niya, 'di ba? Kasi nakaban nga sa Flip Top si Lanceta. Tapos pagkadiin sa dibdib, hindi mo gugustuhin na itanong kay Arik kung palalabasin kasi pagka ibinaon sa dibdib mo yung ano or kahit saan, basta pag nakabaon sa yung patalim, wag mo hugutin hangga't maaari, hangga't dumating yung doktor, yung rescue. Kasi pag hinugot mo yun, lalong dudugo. Lalo kang mamatay sa sa pagdudugo. Bleeding. Yun. Maubos dugo. Mas mabilis mauubos yung dugo mo. Kaya hayaan mo lang na nakasaksak yung Kaya yun, hindi mo gugustuhin na itanong kay Ari kung palalabasin. Kung palalabasin ba si Lanceta sa venue kasi nakaban. Tapos yun yung Lanceta na nakatusok. Lanceta. Nalito tuloy sa Z o S yung big kasi. Basta parehas na yun. Lanceta. Kasi yun yung pangalan ni Lanceta. Si Lance. Go. Naman. Tingnan natin kung makakaangat pa rin ulit si Article kasi kanina lumalaban pa talaga yung ganda pa rin kahit sino naman manalo para sa akin basta parehas nag-perform ng maganda para sa akin panalo yun parehas talaga kasi subjective naman yan yung botohan. Kung sinong mas trip mo, kung kanino yung mas trip mo. Minsan lang talaga, mas kita mo yung kung sino talaga yung
ano talaga, mas maganda yung hinanda, di ba? Pero yung pagka yung parehas nyo naman na perform ng maayos yung gawa nyo. Ayos na yun, panalong-panalo na. So, yun, play na natin ulit. Article. Collected. Lunes na pala bukas. Kala ko Martes. Kambal kita sa sinapupunan. Yung mama mo walang matres. Game. Pag big name, maraming connection. Aba given na yon. Pwes, tutuhugin lalamunan ng antenang baron. Iikutin para magkaroon ng indikasyon hanggang luminaw yung reception ng TV Patrol. Pagkat Wait. Puta, maganda tayo na. Game. Lunes na pala bukas. Kala ko Martes. Kambal kita sa sinapupunan. Yung mama mo walang matres. Game. Pag big name, maraming connection. Aba given na yon. Pwes, tutuhugin lalamunan ng antenang baron. Iikutin para magkaroon ng indikasyon hanggang luminaw yung reception ng TV Patrol. Pagkat gusto kong Yung antenang baron, mga hindi nyo alam. Si Tatak yun ang antena eh. Alam ko, ang may-ari nun dati. Si Ernie Baron, yung Knowledge is Power, yung ano, yung palabas niya. Basta yung alam, educational yung mga palabas niya sa TV. Parang, ano, yung nauna kay Kuya Kim, ganun. Parang, ganun yung ano niya, Knowledge is Power. Yung mga naaalala ko pa, napanood ko yung mga UFO, mga ganun-ganun natin. Mga UFO na dati, no? Tapos hanggang ngayon na, ano, yun, may mga balita pa rin naman na mga ganun. UFO. Tapos, syempre, hindi pa rin naman na confirm talaga ng 100% na aliens talaga yung nakikita. Although, totoo yung aliens para sa akin. Pero, parang wala naman silang reason para dalawin tayo. Siguro parang insekto lang. Kung matalino na mga aliens na kasing ano natin, ka-level natin, edi wala pa din silang means para puntahan tayo. Tapos, yung may mga aliens naman na mas mataas na yung intelligence sa atin, wala na silang reason para puntahan tayo. Di ba? Gets nyo ba yung point na kung same level natin, hindi pa din natin kaya pumunta sa Mars nang mabubuhay tayo doon na kahit sa ibang planeta, kahit sa ibang galaxy. Hindi pa nga natin kaya umabot ng ibang galaxy, di ba? Nasa ano pa rin tayo natin. Nandun pa rin tayo sa mismong galaxy na kung saan na sasakop yung Earth, kung saan nandun yung Earth. Kung aliens naman na mga single cell organisms, ano lang, yun yung pinakamalaki yung chance na mga bacteria, mga ganun. Ano pa rin yun, living thing pa din yun, mga bacteria, di ba? Doon din nagsimula yung Earth eh. Yung unang panahon pa. Siyempre, sobrang common sa buong universe yung yung recipe, ingredients para sa buhay. Tayo, ang pinaka-common, 'di ba? Water, carbon, oxygen, nitrogen. And common siya, lalo na yung carbon saka yung water. Kaya nga water yung nahanap nila 'di ba sa Mars. Yun yung tinitingnan nila sa Mars kasi pag may water, ibig sabihin, yun yung pinakamalaking chance na may life form sa Mars. Kaya yun yung pinaka-hinahanap nila. So, yun. So, tapos, common naman siya sa, kasi meron nga ibang planeta na although light years away from Earth, meron na.
So, yun lang. Ewan ko ba't ako napunta doon. Dahil kay Baron. Baron Antena naman tayo sa UFO. Dahil kay Ernie Baron ko UFO. Shit. Ako napunta doon. Layo nung talo na yun ah. Sige, tuloy natin. Ibalita, Ayop. kami yung punteriya. Mangangasim lang yung mukha mo sa tagal ng obserba. Sa tindahan ni Aling Nena, dun ako mamimigla. Isasabit ko tong M-Zite bilang chichirya. Sa kadahilan ng gusto pa niya na bumenta, may validation pang mabuhos. Paus na nga yung boses mo, may balak pang malunod. Ngingitian kanyang liig, sa yung dugo ka magmumog. Sabay, tangina, ganun kasimple baguhin yung tunog ng motos. Hampasin ng tunog metronom. motos. Teka, ngingitian kanyang liig, sa yung dugo ka magmumog. Sabay, tangina, ganun kasimple baguhin yung tunog ng motos. Yung tunog motos kasi parang normal na ini-insulto yun sa liga ni M-Site yun yung Motos Battle League. So normal na insulto nung mga ibang rapper na nakakalaban nila dun sa mga taga Motos na tunog motos daw na tulad silang ng style, parang ganun, tunog motos na pare-parehas yung style nila. Tapos winord play lang niya dun sa tunog motos na siyempre siya yung presidente at siya yung may-ari nun. Binago niya yung tunog motos na dahil nabilao ka ng sarili mo. Hampasin ng metronom. Teka, brutal na yung pagiging ako. Iipitin ng Ito, kadena ito. habang nasa pocket pa to. Ganito yung mundo ko. Dito ka mabibilanggo. Pagbukas ko ng bungo ni M-Zite, nakita ko si Christian Paulo naghihingalo. Jackhammer si PR lintanag mouth to mouth sa'yo. Yung X-ray photocopier, nakitang back to back bano. Ano yan? Jackhammer yung Jackhammer yung pinang CPR. Baon na. Vital monitoring nagwe-wave. Hindi pa magsoli ng live. Zztit, zztit, zztit. Tangina, kanina pa pala to flatline. Grounded lang si Toby Maguire. Oh! Pinat- Putik. Ano yung ano niya? Di ba? Toot! Pag flatline. Tapos nilagyan niya. Zzzt, zzzt, zzzt. Kasi parang ano sinasabi, ano yung grounded yung saksakan nung ano, nung EKG machine. Ah? Dito ka sa, ay, baba. Ah, dito ka na lang, kamalong kasama. Kumalo. And grounded yung EKG machine kaya hindi makatuloy yung toot. Okay din yun ah. Sabi niya si Toby Maguire. Tapos, winord-play niya yun doon sa Maguire na, yung wire na, ano tawag yun? Yung wire ng kuryente. Hindi. Ayos din yun, ayos yun. Ganda ko lang ideya mo na kung ano ang dulot para di na matulog at panlaman tiyan sa asurot. Nakikiramay sa yung sulat na maaga kong pinutol. Bumbilya sa yung ulo, panliwanag sa yung burol. Nasaksihan ka mang pugot at baon na sa damuhan. Ikakabit ko yan ulit, nagtitipid sa laruan. Masaya na ako sa ganto, may pagpag sa baunan na naiwan sa silid-aralan at matatandaan na lang pagdating ng pasukan. Gusto mo ng pasuan, pero sa lamig ka mababalot. Yung AC split type compressor ko yung iyong kabaong. Sa Sharp Condura, carrier ko, Lin Samsung. Ade, nagbabanggit lang ako ng brand. Alam ko namang ikay wala nun. Mga Condura. Sharp Condura. Samsung. Sa Sharp Condura, Sa Sharp Condura carrier. carrier ko, Lin Samsung. Carrier ko Lin Samsung. Ade, nagbabanggit lang ako ng brand. Alam ko namang ikay wala nun. Sharp Condura. Samsung. Umaasa sa pagkopya ng kalaban. Umaasa sa pagkopya ng kalaban. Pansin ko ilang taon. Nagtagumpay ka bilang rapper.
tingin ko hindi ganun. Pero kung gusto mong manalo, kung naalala mo pa yon, yung Carlito na nagsabi at tumalo sa'yo noon, na tumalo daw sa akin sa di malaman na rason. Magubad ka ng maskara, nang sayad masubukan. Ikaw di mo kailangan maghubad, isa kang buhay na kasuotan. Na ang pagkakakilanlay mapagpanggap talaga, nilalang humihinga lang sa ilong ng iba. Alam kong ikay kabado, pag sa kaliwa ka dumikit, rinig ko yung bagsakan sa puso mong nanikip. Sigla ko'y nakaigit. Wait, ano yung sabihin nun? Wait. Ano yung sabihin nakaigit? Napatae? Ano nga yun nakaigit? Parang narinig ko na yun sa ibang battle eh. Ginamit na... Kahawak Ayun. ko ng bit, mga Ito. ugat ay pumitik, lupang hinirang ay tinapos, wala nang kamay sa dibdib. Timbalan, pakinggan natin! Yo, May... sa mga Parehas maniniwala dyan, yung ano nila. Gagi yung ending nila parang naging parallel, no? Yung isa, yung lanseta na binaon sa dibdib tapos mag-aalanganin na isabihin kay Arik na kung papalabasin, kung huhugutin. Tapos yung kanya naman hinugot yung puso sa dibdib kasi yung wala nang kamay sa dibdib yung lupang hinirang. Naging parallel eh, no? Sa dibdib, tas sa sinabi hinugot, niya saka na isang malalim hindi pero ang hinugot. ibig sabihin lang ay bobo ako. Paalala ko lang, tol. Laban mo kay Carlito, isa ako sa bumoto sa'yo. Paano ba yan? Yung linya mo na disgrasya. May matris yung nanay natin kaya kinain kita kasi hindi ka nakasya. Tobey Maguire, ginamit na yung nilipkram ah. Pinapatos mo pa? Ano, porket nagamit na yung linya, tinatanso mo na? Naribat pa din ulit. Gagi yung ano. Kasi yung ano, yung yun nga, yung grounded yung wire winord play niya, no? Grounded si Tobey Maguire. Tapos yung tanso dun sa wire. Kasi pagka yung ano, di ba? Yung may mga wire na napakalat-kalat na ano, hindi nagagamitin. Pwede mo ibenta yung tanso nun eh, di ba? Kaya i-collect. Yun, kaya yun yung tawag. Parang tinatanso na basta yun. Tinatanso. Recycle. O, sige, Nabebenta kasi yun eh. Yung, nabebenta yun yung tanso ng wire. Kaya marami ding mga nagnanakaw nung ano, di ba? Yung ibang wire nung Meralco. Naman! O sige, Carlito. Sinabi ko kay Carlito, habang isa-isa na kayong nagre-retiro, ako makikipagpukpukan pa sa mga bago. Hinog ka na Ginagawa daw, niya. sabi ni Enigma. Alam mo bang ganyan sabi niya kay Kairam bago siya maging aso? Oo, konti lang yung jokes na handa ko. Kasi hindi naman ako joker at ako ay aminado. Kaya kung pumunta kayo para sa jokes, doon kayo manood sa Senado. Oh! Literal na nilapatan ko na lahat ng format ng battle rap. Tatak mo sa bunbunan. May mga umakyat na dyan na ako naging tungtungan habang nagbubuhat ka pa lang ng bangkuan. Never meet your heroes, ika nga. Ano bang ibig sabihin ng linya? O baka namali ka lang ng panahon at ngayon ako ay nasa aking villain era. Kaya sige, ngayon payag ako. Ako ang masama. Makikita mo kung gaano ako kagahaman. Sa magcha-champion sa langit lupa, congrats, ako sunod mo na kalaban. Ina, naghamon na agad, no? Pero pumupukpuk nga ngayon si M-Site sa mga battles. Sunod-sunod. Ayop na yan. Sino yung last niya na laban? Hindi ko malala. Sino yung last niya na laban? MP3? Mga bago nga yung inaano niya, no? Pinupukpuk yan. Bago. Bago. Kahit sino sa inyo, sa mga tropa sisik, blitzen, putang ina nyo. Yan ay hindi dahilan. O ayan, binigyan ko na kayo ng rason para hindi galingan. At ikaw,
Gets ko kung ang nasa isip mo, kaming mga bago, delikado. Tanggal yung bagsik mo pamihado, ngayong natapat ka sa tituladong veterano. Kahit anong ibato mo, ibabalik ko. Ibalik mo man, ibabalik ko uli. Ako dadali mo sa underground para mo lang ako ihahatid pa uwi. Oh. Came from here. Came from here. Para kasi totoo na underground nagsimula si M-Site talaga. Dati naalala ko ng bagong siya pumasok sa flip top. Alam ko undefeated siya nun sa sunugan eh. Teritoryo ko to. Wala ka pang nagagawang hindi pa nagawa ng mga dati. Gaya ng isasabit daw yung M-Site, parang chichirya, di mo ako mapipitas. O di ba? Nasulat ko na bago mo nasabi. Pero freestyle lang yan. Kasi sa kung paano mo simulan, alam ko na kung saan bagsak na mga banat mo Meron sa atake. gitna. Kasi papunta ka pa lang, pabalik na, fuck, wala pa akong balak gumarahe. Oh, papunta ka palang pabalik na ako. Hindi pa ako babalik. Dire-diretso pa. Ganda din na. M-Site dito. Kaya kita hiningi Walang kay Enigma. patawad. Kasi sa talento mo, respeto ako. Pasensya na kung yung balang tumagos kay Plaridel dumiretso sa'yo. Ayun, Sayang! Plaridel ko pala. Sayang, bata ka pa. Marami ka pa Yung sana last- kakainin bighas at sinaing. Kaso wala eh. Wala eh. Collateral damage, nadamay ka lang. Shit happens. Pero sige, tong liwanag na to, ipaghatian natin. Kasi kung saan madelay, may tiyan ako. Hindi pa unahing usapin, nakikitain. Sa paanyaya mo ay laging nakatango. Kung gusto mo, mauna ka na ding humamig. Di naman sa nagbibilang ako. Kasi kung kukunin ko yung para sa akin, walang matitira sa'yo. Ano? Manalo matalo? Puta, di na para mag-abang pa ng hatol. Kung si Plaridel di na makakatakbo, ito tumakbo man, wala nang habol. O baka, o porket round na baka may mag-uwian dyan ha. O, yun narinig at nakita nyo, sapat na ba? Parang basketball lang yan. Kung mag-uwian man yan, yun ay dahil tambak ka na. At sinadya kong baguhin yung ender ko sa round 3. Total, inannounce na naman ni Arik. May laban ako sa parating na July. Sa harap ng santo na to. Ano ba namang masampulan ng freestyle to ng kampiyon ng POI? Samantalang ito, hindi nakasabay, kaya uwi na mga bay. Ang init, putang ina, paano yung AC kanina papatay? Gagi, ang init talaga nun. Gagi. Tas sakto pa na nagbanggit ng mga brand ng aircon si article. Naging pa yun lalong naging rebuttal yun gago ata tong M-Site na to talaga. Hindi. Samantalang ito, hindi nakasabay, kaya uwi na mga bay. Ang init, putang ina, paano yung AC kanina papatay? Grabe yan. Hirap talunin na AC. Galing yung mga AC. Tingnan natin. Respeto pa din kay Article. Tingnan natin yung round 3 niya. Pero grabing M-Site yun. Oops. Yo! Yo! Binobola niya si Arik. Tingnan niyo format ng event. Maraming rooking umattend at yun ang plano niyang higit. Kaya nga tayo nandito eh.
para isahang parinig na kesyo siya ang dahilan ng mga ganitong silid. Hoy! Nandito mga yan para sa ibang dahilan at hinarap ako sa iyo para maging basihan na kapag ganyang veterano madali lang tagusan na kahit sino sa amin dito gagawin kang baguhan. Malakas pa din. Isa to sa rason, ba't pamantayan Lagi, no? Pero yun yung maganda dito kay article pala, no? Nakita niya na ang lakas nung ano, pero hindi yung confidence niya hindi bumaba. Galing. Kagi. Nagulat ako, bigla ko lang na-realize, putik. After nung round DM site na ganun na malakas, putik, hindi bumaba yung confidence level niya, no? Hanggang, tatapakan kita, maganda pa rin yung sulat ko. veterano madali lang tagusan na kahit sino sa amin dito gagawin kang baguhan. Maharap pa din eh. Isa to sa rason, ba't pamantayan bumaba? Ano, itatanggi mo pa, ikinukulam mo na nga. Para matukoy talaga kung sino nga bang may gawa, magtutunaw ako ng tao, papatak ko sa batya. Mga larawan na buo, rekta pinta, walang masilya. Magpapangalan muli ng balang pumatok sa takilya. Magfi-fit sa M-Zite, saktong 6 yan na letra. 6 na gunshot, parang bandila ng Australia. Oops! Speaking of... Dahil may 6 na star yung Australia. Gunshot. Mukhang gunshot nga, no? Mukhang gunshot nga yung ng Australia, no? Hindi siya yung star na normal na lang. Yung 6-sided yung stars niya. Isa lang yung 5-sided. So mukhang gunshots. Alam niyo yung yung bullet holes sa mga bakal, yung bullet holes pagka tumatagos. Ganun yung tsura nga. Speaking of Australia, maglilipat na ng lunggatong minsan daw taga Salo. Huwag kang mag-alala. Sasalubungin ka namin ni Keja ng kamao ng kanggaro. Kamao ng kangaroo. Pero sinong maiiwan? Wala nang motos na lalawak. Bumuo ka lang ng sandatahan pero di ka naghasa ng tagahawak. Pagkat makasarili pero di ka naghasa. Wala nang motos na lalawak. Bumuo ka lang ng sandatahan pero di ka naghasa ng tagahawak. Bumuo ka ng sandatahan pero hindi ka naghasa ng tagahawak, no? Parang matalas lang yung mga kahit matalas yung mga patalim mo kung hindi ka naman nag-training para gamitin yung weapon na yun, no? Wala pa din. Shit, ganda na. Bumuo ka lang ng sandatahan. Sandatahan kasi yung tawag sa army. So, parang yun lang, yung sandata. Tapos, hindi hinasa yung army. Pagkat makasarili, wala kang kanang kamay. Captain Hook na pumalaot mga yaman sablay. Sino pa Malabo nga yung pagkaka-explain ko dun. Explain ko naman. Parang winord play niya yung hinasa sa pagka tinatraining, di ba, hinasa. Tapos, yung sa sandata na parang winord play niya din yung sa sandatahan. Sandata na swords, yung normal na maiisip mo pag sandatahan, mga weapon. Parang hindi ka nag-training ng tagahawak. Yung gagamit dun sa sandata, dun sa weapon. Parang pwede ring yung literal na meaning na lang na yung sa 300, yung sa Spartans tuloy. Spartans. 'Di ba 300 versus ilan yun? Thousands something.
Tapos, di ba 300 lang sila. Tapos, tinanong niya yung, yung kalaban, what's your profession? Tapos, sinabi, iba-iba yung profession na sinabi nila, di ba? Tapos, tinanong niya yung Spartan. Spartans, what's your profession? Oh, parang sinasabi nila na, ito yung profession namin, we are soldiers, na ito talaga kami, soldier talaga. Yung hindi talaga sila soldier, napilitan lang sila lumaban, parang sinama lang sila sa sandatahan. Tas hindi talaga sila soldier. So hindi sila nahasa, hindi sila na training para makipaglaban. Yun yung parang literal na meaning niya din, pwede din yun. Pinahaba ko lang yung explanation. Sana nag-gets. Sa ng tagahawak. Yun yung goal ko. Pagkat makasarili, wala kang kanang kamay. Captain Hook na pumalaot mga yaman sablay. Sino pa nga bang mga tatanggap ng liga niya, bay? Kung may bahid na ng usapin sa bayad, aray. Di na para pag-usapan. Tumatangkilik nga ng tuso. Bumuboses daw sa bayan pero may bingi na puso. Ganyan ba yung ganyan ba yung panawagan mo dun sa huli mong subo? Sumilat ng DDS na kapareho niyang pangulo. Robin Hood na mga mulat, isang payapang residente. DDS ka pa rin, hindi na para dumipende. Tagahilom daw ng sugat gawa ng dating presidente. Na kapag sinunog naman tong Robin, mangangamoy Duterte. Paano ko nasabi? At patunayan na legit, yung kanta nyo kay Digong di nyo makuhang madelete. Dahil ba sa kumikita Okay. pang higit? May kanta sila M-Site dati para hindi ko alam yun para kay Duterte. Akala ko random lang kasi merong iba ng rapper na random na aakusahan yung kalaban nila na sumusuporta dito kahit never naman niya sinabi yung pala yun, may background kay M-Site yun. Hindi ko alam yun yung part na yun kasi hindi ako nakikinig ng mga ganun. Dahil ba sa kumikita pang higit, di nyo kaya na maskip, kundi malunok katotohanan, DDS ka na ulit. Ka-share nan ba yung channel? Pati mo sabihin sa kanya. Magkaaway kasi sila ni Sherman. Sa'yo pa nga mismo galing yung sigaw ng pagkakaisa. Puro bukang makabayan lang pala gamit yung wikang malansa. Kung mahal mo ang Pilipinas, ba't talilipat ng bansa? Para sa pera, nga naman, di ka bubuhayin ng prinsipyo. Mas di ka mabubuhay kung magtatagal ka rito. Nagbabasa ng mga buhaya, marunong na rin magbilang. Abakada nga tingin nila sa tulad mong timang. Sa peryahan ng gobyerno na aliw yung iilan at normal na lang pagtawan ng bangkay ng sibilyan. Habulan para sa buhay, sino kayang magwawagi? Tung kampiyon ng isa buhay o bumubuhay ng sawi. Kung nauna mga paa mo sa karera mong gawi, ako na bahala magpasan ng katawan mo pa uwi. Pareha silang panalo dito para sa akin. Way Day 2. Pero tingnan M-Site natin versus boto ng Article Judges. Clifton. Mag-iis 1 beses para sa kanilang pareho. Curious lang ako. Hindi ko pa talaga napanood to. At magingay, isa 1 beses para sa sarili nyo at para sa 2 araw natin. Dito sa Night Event. Maraming salamat. Maraming salamat talaga sa tiwala at suporta ninyong lahat. Ang boto ng Urado, 5-0. Mag-iay tayo lahat para kay M-Site. So, maraming salamat. Yun, 5-0 yun, pero dikit pa din yung boto nun. For sure. Pa din yung dun. Hindi porket 5-0, body bag na Kasi, syempre, sa 5-0 na yun, 5 na judges kasi yung bumoto. Kaya, pero, nasakto na. Lahat ng 5 na judges, kahit dikit yung boto nila, kay M-Site napunta yung 5 na judges na dikit lang naman, kung dikit lang naman lahat, di ba? Tapos, yun nga, hindi kasi nag-uusap yung mga judges dito sa flip-top na sasabihin, ibubulong ng nila kay Enigma sino binoto nila. Tapos si Enigma yung mag-a-announce kung ilan yung bumoto dito. Saka lang nila explain kung dun sa camera pagkatapos na. Panoorin pa ba natin yun? Galing din. Solid na laban yun, no? Yun, sana nagustuhan nyo yung format ng
video ko, no? Yung mga, kung ano-anong mga ini-explain ko na hindi naman na kakonect, no? Nung binabara nila, no? Para lang, ano, ma, ma, makapag, ano tayo, makapagkalat ng impormasyon na alam mo naman natin na tama. Kasi sinasabi ko naman pag hindi ko alam na pag mali yung sinasabi ko, pag mali, pwede nyo naman ako itama sa comment. Yun, salamat. Peace.